Trillanes, nagsisinungaling kayo tapos lahat daw po kayo ay nasampahan ng kaso. Sa akin, sir, dahil ako yung driver dyan palagi sa pagbabasura din, masasabi ko lang sa kanya, kay sir, nagrespeto ako dyan. Kahit nakapikit ako, sir, alam ko yung bahay niya, dyan sa Antipulo. Pag-transferan ng pera. Sino po Doon si sa- Sir Garcia? Dun sa George George Garcia. Garcia, Pamalig. ma'am. Sino po si Garcia, sir? Para lang po malinaw. Sir, siya yung pumilik chairman yata. George. That is a globe that is become global in scope. Kaya marami naman tayong hinahanda kung ang ating panalangin ay hindi mapabigyan. Hirap na hirap na, no? Talagang Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi ang updated sa ating mga video. Labas kayo ng labas ng salin ni BP Sara. Anak ng bugi mas malaki at mas mataas pa pala yung mga salin nyo. Ngayon, magkakabistuhan na ho. Yung mga sinasabi ng 18 ex-Marines, meron ho patotoo. At ang sabi rito, kahit pa daw ano mangyari, alam na alam ng ex-Marine kung saan ang bahay ni Tonyo. At bukod doon mga kasama, meron pa hong lumalabas na balita. At pag-amin, kahapon dito sa mga ex-Marines. Anong sabi nila? Nako, Garci, melek-melek chair. Mukhang nadadawit na pangalan mo Mukhang eto na siguro yung pagkakataon. Para magsalita kayo. Oo. Grabe na ho ata. Parang mafia na ang nangyayari Kaya pala ang galing-galing yung magtanggol sa mga talunan. Ang bilis nyo magproklama kahit hindi nanalo. Nagawan nyo ng paraan yung mga nanalo na alyado ni BP Sara dahil pala dito. Abangan nyo sa dulo ng ating video. Salin ni BP Sara, boomerang. Boomerang kay Ridon at sa mga kongresista. Talaga ba? Tsaka meron pa dito BP Sara pinagtanggol ang ex-Marines. Dilima muling tinukoy. Inuulan daw ng maleta. Tanyo. Parang napapansin natin, yung mga bumibira kay BP Sara, natapalan ng mga pagmumuka. Di ang kapal ng muka. Di ba? Tapalan sila ng mga maleta. Kaya pala, ang bilis nilang birahin si BP Sara. Tuloy-tuloy niya lang. Kasi sabi nga natin, galingan nyo. Galingan nyo ng husto para pag halimbawa, si BP Sara naman. At meron ditong alamin natin ano ito? Bicol Saro Representative Terry Ridon inilabas ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Vice President Sara Duterte noong 2023 at 2024 sa House Justice Committee deliberations sa mga impeachment complaints laban sa kanya. Tinalakay ng komite ang hindi maipaliwanag daw na kayamanan ni Vice President Sara. Isa sa mga batayan na Grabe mukha to. Mukha pa ba yan? Parang hindi na magkasya sa screen yung mukha mo Ilang maleta kaya ang tatanong lang kaya tayo? Ilang maleta kaya? Saka yung salin na yan, Diyos ko po. Nabigyan ba kayo ng napayagan ba kayo na makakuha ng kopya ng salin? Baka pag nilabas yung mga salin nyo, magulat ang sambayan ng Pilaw. Magulat ang sambayan ng Pilipino. Mas malalaki pa dyan. At saka hindi pa napapatunayan yan, yung salin na yan. Kayo naman, isang tao lang. Ang dami nyo nagtulong-tulong. Kaya isang patunay lang yan na hindi nyo kaya ang magiging presidente ng bansa. Diba? Tignan nyo yung survey.
Tignan niyo yung tao, galit na sa inyo. Grabe. Isang tao. Pinagtulong-tulungan nyo na. Napakarami nyo dyan sa kamera. Meron pa mga senador. At yung amo nyo. Di ba? Hindi nyo kinaya. Ngayon may bahayag dito. Meron na hong balita rito na yung mga MNLF at saka yung mga ex-military o yung mga retired officer, meron na hong pahayag na suportado nila itong ex-marines, yung 18. O tuloy mo para may Higit laban-laban ng ka. mga nagre-reklamo, inihambing ni Ridon ang salin ni Vice President Sara Duterte noong 2023 at 2024 na nasa 77.5 million at Talaga? 88.5 million Oh. ayon sa pagkakasunod mula sa kanyang salin noong 2008 na aniya ay nasa 18 million pesos. Napareact naman agad-agad si Atty. Rowena Yan. Guanzon sa mga sinabi ni Representative Terry Ridon sa salin ni Vice President Sara. Ilan ba dapat ang magiging salin ni Vice President Sara sa loob ng 18 years? Hindi ba't nagtataas ang value ng mga property at ang inflation? Abay magkano ba dapat Ridon? Ibinahagi din ni Atty. Rowena Guanzon ang bawat salin ng kapwa-kongresista ni Ridon. Kita nyo, grabe 315 million. Di ako naniniwala dito. Tapos, yung new worth tsaka net worth. Kita nyo, mga pagmumukha nila, Puro kongresista, no? Mas mayayaman pa ito sa mga negosyante. Ang negosyante, matagal, taon, dekada ang binibilang bago makakuha ng ganyang pera. Ito, 3 taon. Wow! Paldo! Nakita nyo na. Booking. Na back to you kagad kayo. Kaya kayo, huwag kayong gagawa ng issue patungkol kay BP Sara. Diba? O kita nyo yung ibang congressman, tahimik. Bakit? Alam nila ang mangyayari. Yung iba na parang ayaw na. At yung iba na nakinabang dahil sa ang ginawa sa kanila, tinapalan din. Pero kilala nyo naman yung mga pagmumuka ng super tapal na maleta. Yan yung mga nasa tuwadkom. Di ba? Mga tuwadkom noon. Yung iba nandyan. Yung iba tahimik. Yung iba parang ayaw na. Masisira ang pangalan nila Ngayon, eto na. BP Sara nagsalita na. Pinagtanggol na yung 18 Marines. Yari ngayon sila. Presidente Sara Duterte ngayong March 5, 2026, kaugnay ng lumalawak na kontrobersya sa umano'y paghatid ng mga maletang puno ng pera na iniuugnay sa ilang opisyal ng pamahalaan. Ayon kay Sara Duterte, hanga siya sa tapang ng mga dating security personnel ni dating Ako Bicol Representative Zaldico na nagsalita tungkol sa umano'y cash deliveries ng bilyon-bilyong pisong pondo ng pamahalaan, kasabay ng pahayag na ang pera ng bayan ay hindi dapat inilalagay sa maleta. Sa parehong pahayag, sinabi rin ng Vice Presidente na tila nakakabingi ang katahimikan ng ilang sektor, kabilang ang ilang civil society groups, religious leaders, at mambabatas na dati umanong mabilis magsalita tungkol sa transparency at accountability. Binanggit din niya ang mga alegasyon na iniuugnay sa flood control projects, usapin ng ICC, at ang mga hakbang na may kaugnayan sa impeachment efforts laban sa kanya. Sa huli, iginiit ni Sara Duterte na hindi dapat selective ang galit pagdating sa isyu ng katiwalian at hindi dapat pinipili kung sino lamang ang iimbestigahan. Yan, na nangyayari ngayon, pansinin nyo, si Bombudsman, nagpa-interview na naman ang mama. Kahapon na tayo. Ang sabi, pamumulitika lang lahat. Ngayon, ito ang tanong. Bakit to pagdating sa pagnanakaw, pagdating sa malimilating usapin, wala kayong aksyon na ginagawa? Pero nung lumabas ang 18 Marines, napapaimbestigahan na kagad sa NBI kung ano yung tunay na pagkatao. Pero yung tumanggap ng mali-maleta at na-issue sa mali-maleta, wala kayong reaksyon. Galing nyo rin, ano? Saklap, ano? Ganyan talaga ang buhay. Basta kakampi, ngayon may nai-issue, kaya pala mabilis silang umaksyon. Ito lang ang ating hiling na sana sa 2028, isolid na natin ang boto kay BP Sara as a president at sa mga kaalyado nila.
kaalyado ni President Sara. Huwag ho kayo maglalagay ng basura. Kita yun, naglagay kayo ng basura, nahati ang boto. 'Di ba? So ngayon, ang gagawin natin, isusolid natin. Kahit tapalan pa nila ng tapalan yan, walang lulusot kasi solid. Oh, mula, sasabihin ko na, taga Mindanao, taga Visayas, sa Luzon, wag na natin intindihin yan. Tatalunin natin yan. Wala naman eh. Dahil kiniklaim na nila solid north sila. O sige, sa inyo na yan, Luzon. Hindi nyo ba alam, mas marami ang tao ng Mindanao at Visayas? Yan ang katotohanan. O, sama pa natin yung mga taga ibang bansa. Isosolid natin si BP Sara sa 2028 at saka yung mga kaalyado. Binigyang diin din niya ang paalala na ang pera ng bayan ay hindi dapat inilalagay sa maleta at ang katotohanan ay hindi dapat inilalagay sa katahimikan. Nagbigay ng mas detalyadong salaysay ang ilan sa 18 nagpakilalang dating sundalo sa kanilang press conference ngayong March 5. Tinalakay doon ang umano'y kanilang nasaksihan kaugnay ng sinasabing money delivery scheme na ngayon ay pinag-uusapan sa publiko. Sa panayam, isa sa mga unang tinanong ay kung kailan umano nangyari ang mga pangyayaring kanilang ikinukwento. Ang tanong ay mula kay dating PCO Yusek Pamela Pedroche. Anong taon ito nangyari? Sagot ng isa sa mga ex-Marines, 2025. Yan na. Sa parehong press conference, nagtanong din si Marlon Purificacion ng Third Floor Studio Vlog. Inusisa niya kung sino umano ang mga kasama ni Leila de Lima sa isang townhouse sa Forbes Park sa panahong sinasabing nagaganap ang mga transaksyon, aniya. Sino ang kasama ni Leila de Lima sa townhouse sa Forbes Park? Alright. Ayon sa sagot ng mga dating sundalo, sila umano ay si Boss Zaldi at si Speaker Martin Romualdez. Bukod dito, nagbigay din ng sariling salaysay ang isa sa kanila na si Rose Ebert Wopan. Ayon sa kanya, personal umano nilang nakita ang paglabas ng isang paper bag na mula sa isang gusali bago ito dalhin sa townhouse. Agay. Ano to? Paano mo kaya ito dedepensahan? Ilang tao na ho ang nababanggit ng ex-marine. Ito si Tonyo, ito si Melek-Melek, at ito si Saba Queen. Damay, aray ko. Ano mangyayari nito? Ganito na ba ang Pilipinas? Nabibili na ng pera. Ang dapat maganda at masiglang bansa. Kung sila-sila lang ang magiging masaya at kawawa ang taong bayan, eto sasabihin natin, anak ng bugi. Ikaw, halimbawa ikaw, nagpagawa ka ng bahay. Anak ng bugi ka. Hindi ka na nga tinulungan ng gobyerno sa gastusin sa pagpapagawa mo ng bahay. Pag natapos ang bahay mo, magbabayad ka pa ng buwis. Lifetime. Tapos, nanakawin lang ng mga durobo. Ang saklap, di ba? Nakakarindi. O ikaw, OFW ka. Di ba? Tignan nyo, yung ginagawa ng mga magnanakaw. Ninanakaw lang nila yung kaban ng bayan. Ngayon, ito may pasok. Nung nakaraang taon, 2025, ang utang lang ng Pilipinas ay nasa 16 o 15 trillion. Ngayon ho, lumobo na ho ng 18. Baka pagbaba ng mga demonyo, pagbaba ng mga magnanakaw na yan, baka umabot na ho ng 20 trillion o 25 trillion pa. Mga taga-ibang bansa, kung alam nyo naman ang sitwasyon ng Pilipinas, pag nangutang ho sa inyo, huwag nyo nang pautangin. Mababaon lang kami. Rose Ebert Wopan. Paper bag yun ma'am. Galing yun sa Horizon. Alam namin dahil kami ang nagbababa mula sa taas papunta sa sasakyan. Yari. Pagkatapos ay dinadala sa townhouse. Nakikita namin na bitbit nila palabas. Sa follow-up na tanong ni Marlon kung gaano kadalas nila umanong nakita ang ganitong sitwasyon. Ilang beses ninyo nakita na may dalang paper bag? Sagot ng ex-Marines. 3 hanggang 5 beses. Ang naturang press conference ay kaugnay ng inilabas na joint affidavit ng 18 nagpakilalang dating sundalo. Sa kanilang dokumento, iniuugnay nila ang ilang personalidad sa umano'y paghahatid ng maleta, paper bag,
Ayan, yung mga maiingay. Ayan sila. Tandaan nyo yung mga pagbumukaan nila. Ayan, oh. Talagang, ito yung mga bumibira talaga eh. Oh, andyan pa yung isa. Yung bagong, dati, Maka Duterte to. Oh, meron tong ano eh, meron tong komentaryo, meron tong segment eh. Oh, ngayon, wala na. Nabili na ng maleta eh. Oh, ano yung patunay mo, Kuya Goods, na may sinasabi ka na kasama at hinamo ng 18 Marines itong si Tonyo? Oo, pasok. Trillanes, nagsisinungaling kayo tapos lahat daw po kayo ay nasampahan ng kaso. Sa akin, sir, dahil ako yung driver dyan palagi sa pagbabasura din, masasabi ko lang sa kanya, kay sir, nagrespeto ako dyan. Kahit nakapikit ako, sir, alam ko yung bahay niya, dyan sa Antipulo. At tuling nag-deliver ako dyan, kasama ko si Mark Tiksay, noong 2025 na. May huli ka akong dyan, dineliver sa bahay niya. At lahat ng mga akusasyon sa kanya ay totoo. Totoo lahat yun, sir. Huwag siyang magsinungaling sa amin dahil Yan. kitang-kita namin lahat. To be clear, sir, sino yung pinadeliveran natin sa Antipolo? Si, sir, Antonio Trillanes, Nako, yari. former. Sir, pwedeng malaman kung magkano? Yan, sir, yung portable coupon, envelope. Siguro, sir, naglalaman ng 10M yun. Aw! Mga ilang beses yun, sir? Sa ako, sir, isang beses akong nag-deliver doon, yung last. Tapos yung mga kasama ko, nag-deliver din sa kanya. Kita nyo na? Kita nyo na? 10 million kada deliver. Diyos ko po, Rudy. Pag ito mga hindi masupil at magpatuloy ang mga pagnanakaw, talagang hindi lang 18 trillion ang magiging utang ng Pilipinas. At bukod doon, paulit-ulit nilang gagawin yan. Dahil hindi lang si Trillanes, hindi lang si Saba Queen ang nababalita rito, ayon sa video. Maski itong si Garcia, yun, nasaksihan din namin doon sa pag-transferan ng pera. Sino po Doon si sa- Sir Garcia? Doon sa George Garcia. ma'am. Ah, Si, sino po si Garcia, sir? Para lang po malinaw. sir, siya yung pumilik chairman yata. George Yes, Garcia. ma'am. Yan po, nasaksihan po namin na transfer sa kasi ang po kasi doon, ma'am, sir, si Paul sa si Mark na kasi nag-ano doon eh. Ang doon, yung kasi kaso. Pakilinaw, paano mo transfer? Ano po yun, sa sasakyan lang po kasi yun, sir. Nasaan Sasakyan mo lang, ba yung nakadikit lugar? lang po, oo. Nasaan kayo lugar niyo? Andun lang po sa may parking kami kasi andun lang Parking kami. saan po ito? Sa may Maidas po. Maidas. Kaya pala masigasig ang mama. Di ba? Meron din palang natatanggap. Ang sarap, ano? Easy money. Magpapanalo ka lang ng mga talo, ay meron ka ng kwarta. At maleta. Ayon sa video, hindi naman tayo nagsabi niyan. Tayo ay naglalaman ng mga komentaryo, reaction, ayon sa video. Di ba? Kung ganyan ng ganyan, na patuloy at hindi masusupil, ubos ang kaba ng bayan at talaga magsasabuatan ng mga magnanakaw. Kaya kahit ito si General Esperon, talagang sumama na rin. At saka meron hong balita na may mga retired mga officer, army, at mga MNLF ang nagbibigay na ho ng suporta dito sa basahin natin Breaking news, MNLF Bangsamoro and retired PNP official, babasahin ko para sa inyo. Pero syempre, bibigay muna natin yung screen. Kita nyo ba? Mula yan kay Showbiz Post, Pinoy Showbiz. Ayan
mula kay Pinoy Showbiz. Ayon dito, kinumpirma ni former Philippine Air Force Romeo Poquis na maging ang mga miyembro at commander ng Moro National Liberation Front at Bangsamoro Armed Forces ang nagpahayag ng suporta sa 18 suporta sa 18 dating opisyal ng Philippine Marines na nagsiwalat sa publiko na di umano'y mali-malitang pera ang kinulumbat ng mga opisyal ng gobyerno. Bukod dito, sinabi din sa post na may retiradong opisyal mula sa Philippine National Police, dating Philippine Constabulary at Philippine Army mula sa Lanao del Sur sa muling umano naging aktibo sa ilalim na tinatawag nilang Lanao Command ng MNLF. Ayon sa pahayag ng higit sa 250 retired police commission officers o non-commissioned officers NCO sa buong lalawigan ng organisasyon tinawag ng UPI Mindanao na ayon sa post ay naglalayong labanan ang korupsyon. Ayon sa kanyang full post, our Muslim warriors brothers from the Moro National Liberation Front are supporting the 18 Marines, MNLF, BAF, Bangsamoro Armed Force. Ayan yung mga pangalan. Ang dami. Di ba? Yan yung post. Suportado na. At dito, maski si retired General Chief, nagsalita na rin. Hindi ka nag-force again? Pero nag-retire ka. Yes, sir. Oo. Ikaw, nag-awal ka na? Yes, sir. Ilang araw? Mga sir. Madali na, sir. Ganun naman tayo, may awal-awal, hindi kayo pinatawa. Hindi na, sir. Yan na yung order eh. Pero gusto mo pa sanang bumalik. Yes, sir. Yung Anong unit mo? Philippine Marines, sir. Saan nga? Saan dati? Pasensya na kayo Yes, sir. Saan unit ka? 11 battalion, sir. 11 saan? Ang time niyo, sir, sa Zamboanga. Zamboanga. Saan doon? Dun sa ano, sir. Anong rank mo niya? Type 8, sir. Yung BLT na yun. Saan? Tawi-tawi, sir. Saan doon? Anong rank mo na? Right, sir. Anong kaso mo? Deserter, sir. Deserter o Deserter, sir. Naked is. Anong rank mo? 8 battalion, sir. Saan? Sa Umarsudo, sir. Sulod? Ay, sir. Sulo. Private, sir. Anong oras ka na? Anong year? Ano yan, sir? 2021. Bago lang, ikaw. 2001, sir. Classmate mo yan? Hindi, sir. Officer. Bilang tuloy, sir. M27, sir. Kalimang. Limba? Yes, sir. Anong rank mo naman? Sortoral, sir. Anong kaso? Administrative. Admin. Okay. Wopan, sir. Oo ba? MBLT po, sir, sa Cotabato. Bago. Yes, sir. Cotabato City. Ano ba tayo doon? Hindi, sir. Ito, siya ang sumusuntok sa akin ng Japanese. Pag nagkamali ako, siya ang sumusuntok sa akin. Ito ba ito ngayon? Sir? At least, kalimot. Ako kakalimutan ko yung pagkawal na niya, pero yung pagsabi niya, totoo, makabawi kayo. Kasi talagang Marines kami kayo. Kaya maniwala na tinatakbo kayo. Yes, sir. Yes, sir. Ang gusto lang natin, ma-investiga kayo, kaya yung pinapakita natin. Pinapakita natin kung anong na-observehan, di ba? Masama ba magsabi ng, halimbawa, pinagpatrolya kita, at nag-report ka sa akin, anong gagawin ko? Kung ako yung platoon commander mo, Maniniwala ko, sir, sa maniniwala ako, o tanungin ko yung iba. Yes. Ganun lang yun. Kaya patunayan natin. Salamat sa pagpipig ninyo. Huwag! Sige, pasensya na kayo. Salamat, sir. Salamat sa pagpunta. Last press ko natin, may nagsabi. Tindig din ni General Esperon. Yan ang mga matitikas nung panahon ni Tatay Digong. Diba? Kahit hindi nung panahon ni Tatay Digong, talagang matikas. Kaya nga naging chief yan eh. Naging Commander General ata siya. Bukod doon, naging Chief of Staff ata siya ng AFP.
Way back. Tapos, naging gabinete ni Tatay Digong. Kita nyo? Hindi trumaydor. Kaso, merong pinasok si Tatay Digong na gabinete niya na mula rin sa hanay ng mga ganyan, trumaydor siya. Yun yung nag-group effort. Huwag niyong gagayahin yun. Grabe, no? Nag-traidor kay Tatay Digong. Pinasok na sa gabinete. NBI sinimulan ng bisyo sa paratang ng ex-marine. O, kita nyo? Bakit? Sila ang iimbestigahan. Samantalang sila ang nagbubulgar ng baho. Dahil siguro sa mali-maletang pera, kaya sila ang iimbestigahan. Pero yung hinatira ng pera, kagaya ng Trilling o ni Mamaw, ni Milik Bilikcher, wala lang sa kanila. NBI, sisimulan na nila ang investigasyon sa mga paratang ng 18 mga nagpakilala mga dating sundalo. Oo. Na naghahatid ng mali-maletang pera. So suriin daw ni Attorney Melvin Matibag ang kredibilidad ng 18 individual. Deputize anya ng Office of the Ombudsman ng NBI para gawin ang investigasyon. Kinumpirma niya na may agam-agam. Ngayon lang ako nagkaroon ng hindi mo pa nasisimulan, nilagyan mo na ng agam-agam. Diba? Nauna na kagad. Parang nagluluto ka. Luluto ka pa lang. Oo. Naku, maalat yan. Teka muna, hindi man natin nagagayat. Saan kayo nakakita ng mga kababayan? Saan kayo nakakita, hindi pa nga nagagayat ang mga sangkap, sinasabi mo na, hindi masarap ang luto na yan. Di ba? Nakita mo pa lang na nakalatag yung mga sangkap eh. Sabi naman ng ibon, kasi tingin ko parang masarap eh. Ayun nga. Pinakamabuti simulan natin lutuin. Ayun, para matikman natin pare-pare pagkaluto. Dapat. At alam mo ba kung ano ang isa sa titingnan, Jen? Ano daw? Ng NBI? Hulaan mo. Yung notaryo. Tama. Kasi mula nung nangyari kayo na, notaryo ngayon mahalaga na ha. Titingnan daw ng NBI yung pagkakanotaryo. Kasi nagtataka siya, bakit isa lang ang joint affidavit? Dapat daw pala yan, individual ang affidavit. Ito, Jen, Kaya nga joint affidavit. Lumapit-lapit ka nga rito. Saan ka naman nakakita ng affidavit na hindi, kaya nga joint. Ngayon kung gusto mong magkaroon sila ng kanya-kanya, sa investigasyon na yon, hindi ba? Aba mag-imbestiga, kaya nga ginoint na nila para, lalo na kung hiwa-hiwala yan. Sa iba, ang gulo naman ng affidavit ninyo. Bagay, sabi, tinanong kanina yan doon sa mga Marines, sa mga sundalo. Sabi nga, yan po ang ginawa namin. Pinatutunayan po namin, totoo yan. At yan po in-advise sa amin ni Atty. Levy Baligot. Joint affidavit. Joint nga Meron bang joint na tigi-tigisa? Kita nyo? Yun ang sinabi ni Ombudsman. Hapon, parang doubt siya na itong 18 sundalo, paimbestigahan niya o iimbestigahan ng NBI para daw malaman yung identity ng bawat isa. Anak ng bugi. Itong naiiso sa mali-maleta, hindi pa imbestigahan. Ito magsasabi at humaharap at nagsasabi na ng pagnanakaw ng mga iilan lang dyan, anak ng bugi. Sila ang paimbestigahan. Kita nyo na, lumalabas na meron talagang, meron silang pagkakaisa. Ika nga. Bakit? Kuya Goods, kita nyo naman, parang mali naman ata. Usapin ng bilyones na maleta, dyan sa mga iilan nakikinabang, hindi mo pa imbestigahan. At itong mga 18 ex-marines, ang paimbestigahan mo kung nagsasabi ba ng totoo, kung ano ang identity nila. Wow naman. Wag ganun. Ginalingan nyo ng gusto. Galingan nyo pa ng gusto para hindi kayo ma-back to you. Eto, dito kayo matatawa. Talagang 80-80 na yata. Wala na atang pagbabago ang mama. Mantakin nyo ba naman, interview lang ito, sabihin natin speech. Hindi mo maintindihan kung ano sinasabi niya eh. Talagang super science na ata. Laging naka-high butterfly. Di ba? Nagkakabulol-bulol na. Hindi alam kung anong sasabihin. Nakakahiya ang mama. Dahil sa tensyon sa Middle East,
Ano po ang contingency plan ng gobyerno sakaling magpatuloy ang pagtaas ng presyo ng krudo sa world market? Nabanggit nyo rin po kanina na magbibigay din po kayo ng subsidy sa fuel assistance sa mga sektor ng transport and agriculture. So sa harap po nito, Mr. President, posibleng sustained oil price shocks, paano po babalansehin ng inyong administrasyon ang energy security, price stabilization at fiscal sustainability? Well, I explained a little bit kanina, naipaliwanag ko na ng kaunti yung aming na mga intervention kung tawagin. Kapag ito ay ang presyo ng langis ay lumampas na sa $80 per barrel. Grabe. So, yun na nga yung sinasabi ko, mag-provide tayo ng subsidy para sa ating yung mga sektor, sa sektor ng ekonomiya na talagang maapektuhan, na mabigat. At yun ang nabanggit ko ay number one, of course, the transport sector at saka ang ating lahat ng gumagamit ng langis, but and that is of course that goes to everybody, but depending again on the price increases or decreases and the adjustments that will happen and how long those prices will be sustained or will last. Depende yan kung matagal. Kung masyadong matagal, iba yung gagawin natin. We are already looking into adjusting, hopefully, the excise tax on fuel, on the other elements na financially magagawa natin to lower the prices of other goods. But Ano daw? even in the worst case scenario, I think that we will be able to provide at least some support to those critical sectors, and I hope that this is something that we will not have to do. We are still hoping and we are still praying that this doesn't last too long, and I hope and pray that our people will remain safe and that we will be able to weather this very difficult storm that is become global in scope. Kaya't marami naman tayong hinahanda kung ang ating panalangin ay hindi mapabigyan. Hirap na hirap na, no? Talagang patuloy pa rin ang labanan. Marami naman tayong mga interventions. Nahihirapan ho magpaliwanag ang mama. Ganito lang yan. Ay, nawala. Wait lang. Ganito yan. Sorry nawala eh. Noong panahon ni Tatay Digong, yung nagkaroon ng crisis sa mga ganyan, ready na kagad. Announcement. Walang kuro-kuro. Eto kasi sinabi, pag-aaralan pa nila. Kung mahaba daw yung magiging problema. Hindi, mali yun. Dapat ang sinabi niya, nakahanda po ang gobyerno natin kung sakali talagang napakataas na ho ng demand ng langis, meron tayong ibibigay na subsidy. Dapat ganun. Diba? Hindi. Kanila parang ganito lang nangyari. Gamitin mo utak mo. Isipin mo, ay, pag-aaralan namin kasi nanakawin pa namin pera. Di umano. Ganun lang. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, wag mong kalimutan sabihin kung saan lugar ka na. Marami na. Nakabot na ng Amerika, Canada, Africa. Meron na sa Japan. Ang dami. Malaysia, Hong Kong. Kaya sabihin mo shoutout sa'yo. Mega lag shoutout. At wag mo kalimutan i-like and share ang video natin at hit mo yung notification bell. Bye-bye!